Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y nagagalak na kayo ay makita. Magandang buhay. Ngayong araw na ito ay sama-sama tayong mag-aral at matuto. May mga inihanda akong usapan, mga pagsasanay at isang makabuluhang pagtalakay. Kung handa na, maaari nyo bang pindutin ang heart button dyan sa ating comment box. Huwag nyo din kalimutan i-type ang inyong pangalan at paaralan para makita ito ng inyong mga guro at magsilbing patunay na ikaw ay nakibahagi sa ating Valenzuela Live. Inaasahan na matatamo nyo ang mga sumusunod na kasanayan pagkatapos ng ating aralin. Ang una ay nabibigyang kahulugan ng sawikain. Pangalawa, nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasa o napakinggang talata. Kaya naman, halika at simulan na natin. Mayroon akong inihandang laro para sa inyo. Ito ay tinawag kong pamagat ko, hulaan mo. May ipapakita akong mga larawan ng kilalang mga kwento at babasahin at tutukuyin nyo ang pamagat nito. Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, pindutin mo nga ang like button bilang pagsang-ayon. Ayan, mukhang ang lahat ay handa na. Kaya naman, umpisahan natin sa unang larawan. Pamagat ko, hulaan mo. Okay. Ayan, alam ko ito ay pamilyar sa inyo dahil makikita natin sa larawan na ito ay karerahan ni Pagong at Kuneho. Ang pamagat ng kwentong ito ay si Pagong at si Kuneho. Ikalawang larawan. Ayan. Pamagat ko, hulaan mo. I-type ang inyong sagot sa ating comment box. Ayan. Ang sabi ni Mary Jane, ito daw ay pinamagatang. Ayan, si Langgam at si Tipaklong. Sa kwentong ito, ipinamalas ni Langgam ang kanyang kasipagan sa pag-iimpok. Ikatlong larawan. Pamagat ko, hulaan mo. I-type ang inyong sagot. Ayan. Ang sabi naman ni Jana, ito daw ay pinamagatang Juan Tamad. Mahusay. Makikita natin sa larawan na inaantay ng batang si Juan na mahulog ang bunga ng bayabas mula sa puno imbis na gumawa siya ng paraan. Kaya siya binansagang Juan Tamad. Ikaapat na larawan. Pamagat ko, hulaan mo. Ayan, ang sabi ni Kyle, ang kwento daw na ito ay kwento ni Kalabaw at Baka. Ang pamagat nito ay alamat ni Kalabaw at Baka. Ibig sabihin, pag sinabi nating alamat, ito ay kwentong bayan dahil sa kadahilanang tinukoy sa alamat na ito ang pinagmulan kung bakit masikip ang balat ng kalabaw samantalang naman maluwag ang balat ng baka. Panghuling bilang, ikalima. Pamagat ko, hulaan mo. Ayan. Ang sabi ni Christine, ito daw ay pinamagatang si Pagong at si Matching. Tama ka dyan. Ito naman ay kwento tungkol sa pandaraya ni Matching kay Pagong. Hinati niya ang puno ng saging at binigay niya ang ibabang bahagi na may ugat kay Pagong samantalang naman kinuha niya ang itaas na bahagi ng puno ng saging na may bunga sa pag-aakalang ito ay bubunga ng madaming saging. Ngunit kalaunan, namatay ang kanyang tanim habang namunga naman ang kay Pagong. Magaling! Natutuwa ako dahil tandaan niyo pa rin ang mga pamagat ng mga kwentong ipinakita ko gamit lamang ang mga larawan. Ngayon naman, kung bibigyan kayo ng pagkakataong bumuo ng isang pamagat, batay sa binasa ninyong teksto o talata, paano mo ito gagawin? Halika at basahin natin ang talata. Hindi na mabilang ang mga kababayan nating nanguna sa larangan ng pag-awit, pagpipinta at pag-ukit. Hinahangaan ng mga dayuhan ang mga produktong gawang kamay na tulad ng pagbuburda at paglililok. Tunay na ang mga Pilipino ay malikhain sa iba't ibang larangan. Sige nga,
Tungkol saan ang binasa mong talata? Tungkol saan? Tama, ito ay tungkol sa pagiging malikhain ng mga Pilipino. Nabasa natin sa talata na ang mga Pilipino ay malikhain sa iba't ibang larangan. Ang bahaging ito sa talata ay tinatawag nating paksang diwa o paksang pangungusap. Paano ba natin matutukoy ang paksang diwa o paksang pangungusap ng isang talata? Sa pagbibigay ng pamagat, dapat ay alam muna natin ang tinatawag na paksang diwa o paksang pangungusap. Ang paksang diwa o paksang pangungusap ang pinakabuod ng mga pangyayari sa talata o kwento. Ito ang pinagtutuunang detalye upang mabuo ang pamagat ng talata. Sige nga, itype mo nga sa comment box kung may naiisip kang maaring pamagat ng talatang ating nabasa. Ayan. Sige, type nyo lang. Ano ba ang maaari nating maging pamagat para dyan? Ito ay may kaugnayan sa ating paksang diwa o paksang pangungusap. Ayan. Sabi ni Joshua, ang mga Pilipino ay maraming talento, mahusay. May kaugnayan sa ating paksang diwa o paksang pangungusap. Ano pa kaya? Meron pa ba? Ayan, sabi naman ni Jenny, ang mga Pilipino ay hinahangaan sa pagiging malikhain. Ayan, mahusay mga bata. Maganda ang mga naisip ninyong mga pamagat. Para naman sa akin, ang naisip kong pamagat para sa talatang ito ay ang Pilipino likas na malikhain. Pagmasdan ninyo ang nabuo kong pamagat. Kung makikita ninyo dyan, isinulat ko sa malaking titik ang simula ng pamagat at gayon din ang mga mahahalagang salita na Pilipino, likas at malikhain. Samantalang, maliit na titik naman ang mga hindi mahahalagang salita tulad ng salitang na sa ating pamagat. Ayan. Ngayong naunawaan nyo na ang tamang pagtukoy sa pamagat ng binasang talata, halika at subukin nating alamin ang angkop na pamagat sa bawat talata. I-type lamang po ang sagot ninyo sa ating comment box. Para sa unang bilang, ang pamilyang Pilipino ay isang napakahalagang institusyon. Sa gitna ng maraming suliranin, dapat umiral ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtutulungan upang lalong tumibay ang pagsasamahan ng isa't isa. Anumang problema ang dumating, kailangang mapanatiling buo at matatag ang pamilya. Bukod dito, biyaya ng Diyos ang ating pamilya, kaya't patuloy mo itong ingatan. Sige nga. Ano kaya ang angkop na pamagat ng talata? A. Pamilya. B. Ang pamilyang Pilipino. C. Ang problema sa pamilya. O letrang D. Biyaya ng Diyos ang pamilya. I-type mo ang letra ng iyong sagot. Ayan. Alamin natin, ang tamang kasagutan ay letrang B. Ang pamilyang Pilipino. Pangalawang bilang. Napakahalaga ng bitamina A sa ating katawan. Ito ang tumutulong upang lalong luminaw ang ating mga mata. Ang kakulangan sa bitaminang ito ay maaaring magdulot ng paglabo ng paningin. Ang mga pagkaing mayaman sa bitamina A ay atay ng manok o baka, itlog, gatas, keso, mga luntian at dilaw na gulay at prutas. Ano ang angkop na pamagat para sa talata? A. Ang bitamina A. B. Paglabo ng mata. C. Ang mga bitamina. O letrang D. Pagkaing may bitamina. Type lamang ang letra ng inyong sagot. Alamin natin, ang tamang kasagutan ay letrang A. Ang bitamina A. Mahusay mga bata, natukoy nyo ang angkop na pamagat ng talata. Ngayon naman, para sa ikalawang pagsasanay, kayo naman ang bubuo ng pamagat sa babasahin nating talata. Muli, itatype ninyo ang kasagutan ninyo sa ating comment box. Para sa unang bilang, maaga pa ay gising na ang lahat ng mga tao sa bahay ni Mang Isidro. Ang bawat isa ay abalang nagbibihis at naghahanda papunta sa simbahan. Nakasuot ng puting damit si Welma. Ito ang araw ng kanyang kasal. Ano kaya ang maaaring pamagat ng talata?
Sige nga. Ayan, sabi ni Lovely, maaari daw na araw ng kasal ni Welma, mahusay, o di kaya ay ang araw ng kasal ni Welma. Magaling, ikalawang bilang. May iba't ibang kahulugan ang bawat kulay. Ang asul ay kapayapaan at ang pula ay katapangan. Pag-ibig naman ang kahulugan ng rosas at panibugho naman ang dilaw. Kasaganaan ang berde at kalungkutan ang itim. Marami pang kulay ang may kahulugan. Ano kaya ang maaaring pamagat natin sa talatang ito? I-type ninyo sa ating comment box. Ayan, ang sabi ni Jacob. Ang sabi niya ay kahulugan ng mga kulay o ang kahulugan ng mga kulay. Mahusay, ikatlong bilang. Ang aklat ay nagbibigay ng iba't ibang impormasyon. Ito rin ang nagdadala sa atin sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng pagbabasa. Ang dating pagkatao ay nababago rin. Ang lahat ng bagay ay matututuhan natin sa aklat. Ito ang mga kahalagahan ng aklat. Sige nga, pakitype ang angkop na pamagat para sa talatang ito. Ayan, ang sabi ni Adrian, ito daw ay mga kahalagahan ng aklat. Mahusay mga bata, nagagawa niyo ng bumuo ng pamagat sa isang binasang talata. Good job! Ngayon naman, pakinggan natin ang usapan ng magkaibigang Bea at Lucy at tutukuyin natin ang paksa ng kanilang usapan. Ang usapan ni Bea at Lucy. Matagal na hindi nagkita ang magkaibigang Bea at Lucy dahil sa deklarasyon ng lockdown dulot ng COVID-19. Pakinggan natin ang kanilang usapan. Kumusta ka na, Lucy? Bukang bibig ng aking nanay ang nangyari sa iyong ama. Pasensya ka na kung hindi kita madamayan sapagkat bawal maging makati ang paa natin sa panahon ngayon. Nakakalungkot ang mga nangyayari. Ang aking ama ay isa sa nawalan ng trabaho. Kinailangan naming maghigpit ng sinturon dahil halos maubos na ang ipon nila nanay at tatay. Ganun ba? Isipin mo na lang din na hindi matigas ang katawan ng iyong ama, kaya tiyak na makahahanap siya kaagad ng trabaho kapag naging maayos na ang sitwasyon. Balita ko nga ay hindi mahulugang karayom ang sitwasyon sa mga ospital dahil sa mga apektadong tinamaan ng COVID. Kaya't ipinagpapasalamat na rin naming kami ay ligtas at magkakasama ng aking pamilya. Tama ka. Maging ang mga anak dalita ay animo basang sisiw sa kanilang tahanan sapagkat halos wala na silang makain. Subalit, mas pinili nilang maging ligtas at sumunod sa ipinatutupad na batas. Mabuti nga at may mga pusong mamon na nandyan upang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Lahat tayo ay naapektuhan ng pandemyang ito. Umasa na lang tayo na sa gitna ng pagsubok na ito ay gagabayin pa rin tayo ng dakilang lumikha. Pero huwag nating kalimutan ang kasabihang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama ka, Lucy. Kasabay ng ating pagdarasal, ay kinakailangan din nating gumawa ng paraan upang masolusyonan natin ang kinakaharap nating problema. Ito ang usapan ni Bea at Lucy. Ayan! Napakinggan niyo ba ang usapan ni Bea at Lucy? Sige nga, tungkol saan ang usapan ng dalawang magkaibigan? Tungkol saan? Tama, ito ay tungkol sa naging epekto ng COVID-19 sa pamumuhay ng mga tao. Napansin mo ba ang mga di pamilyar na salitang ginamit sa usapan ni Bea at Lucy?
Sige nga, halika at balikan natin. Ang mga salitang yon ay di mahulugang karayom, maghigpit ng sinturon, matigas ang katawan, bukang bibig, makati ang paa, anak dalita, basang sisiw, at pusong mamon. Ano kaya ang tawag natin sa mga di pamilyar na salita na ito? Ito ay tinatawag nating sawikain o idioma. Ang sawikain o idioma ay matalinghagang pahayag na dituwiran ang kahulugan. Matutukoy ang kahulugan nito sa paraan ng paggamit sa pangungusap. Kaya naman, subukin nating tukuyin ang mga kahulugan ng mga sawikain na yan na ginamit sa bawat pahayag. Para sa unang bilang, lagi kong naririnig ang nangyari sa iyong ama dahil bukang bibig ito ni nanay. Ang sawikain na may salungguhit ay bukang bibig. Ano kaya ang kahulugan nito? A. Palaging sinasabi. B. Maingay magsalita. O C. Laging nakanganga. I-type lamang ang letra ng inyong sagot. Ayan. Alamin natin ang tamang kasagutan ay letrang A. Palaging sinasabi. Ikalawang bilang, kailangan naming maghigpit ng sinturon dahil nawalan ng trabaho ang aking tatay. Ang sawikain na may salungguhit ay maghigpit ng sinturon. Ano kaya ang kahulugan nito? A. Magtipid. B. Gumastos. C. Magtanggal ng sinturon. Ang tamang kasagutan ay letrang A. Magtipid. Kalawang bilang, madalas mapagalitan ni Nanay Marta si Kuya Alan dahil matigas ang katawan nito sa tuwing inuutusan siya. Matigas ang katawan ang sinalungguhitan na sawikain sa ating pangungusap. Ano kaya ang ibig sabihin nito? A. Tamad. B. Masipag. C. Hindi magaling sumayaw. Ang tamang kasagutan ay letrang A. Tamad. Ikaapat na bilang, di mahulugang karayom ang mga tinamaan ng COVID-19 na nasa ospital. Ang sawikain na may salungguhit ay di mahulugang karayom. Ano kaya ang kahulugan nito? A. Mainit. B. Maraming tao. C. Bilang ng binakunahan. Alamin natin, ang tamang kasagutan ay letrang B. Maraming tao. Ikalimang bilang, tama ka. Ang mga anak dalita ay halos wala nang makain. Anak dalita ang sinalungguhitan sa ating pahayag. Ano kaya ang kahulugan nito? A. Mabait. B. Mahirap. O C. Mayaman. Ang tamang kasagutan ay letrang B. Mahirap. Ayan, mukhang natututunan nyo na ang pagtukoy sa sawikain sa bawat pahayag. Ipagpatuloy natin ang pagsasanay. Para sa huling pagsasanay, suriin ang sawikain sa pangungusap at tukuyin ang kahulugan nito. Para sa unang bilang, balat sibuyas si Ana, kaya huwag mo siyang biruin. Dahil kapag yan ay umiyak, mahirap na iyan patahanin. Ano kaya ang sawikain sa pangungusap? Ayan, tama ang salitang balat sibuyas. At ano kaya ang kahulugan nito? Tama, ito ay nangangahulugang maramdamin. Ikalawang bilang, ipinanganak siyang may gintong kutsara sa bibig dahil lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Ano ang sawikain sa pangusap? Ito ay ang salitang gintong kutsara sa bibig. Ano ang kahulugan nito? Ayon sa pangungusap, ito ay nangangahulugang mayaman. Ikatlong bilang, nagsunog siya ng kilay kagabi dahil may pagsusulit sila ngayon. Ano ang sawikain na ginamit sa pangungusap? Ayan, nagsunog siya ng kilay. At ano kaya ang kahulugan nito? Tama, nag-aral ng mabuti. Ikaapat na bilang, magbanat ka ng buto para maging maayos ang buhay mo. Huwag ka nang tumambay dyan.
Ano ang sawikain sa pangungusap? Ayan, magbanat ka ng buto. At ito ay nangangahulugang magtrabaho ka. Kalimang bilang, bukas ang palad niya lalo na sa nangangailangan. Tukuyin ang sawikain sa pangungusap. Ang kasagutan ay, bukas ang palad. At ito ay nangangahulugang matulungin. Ayan. Mahusay mga bata, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili para sa aktibong pakikilahok sa ating talakayan. Sigurado ako, marami kayong natutunan sa araw na ito. Kung kayo ay may mga katanungan, maaari nyo itong ilagay sa comment box at susubukin nating sagutin. Sige lang mga bata. Kung meron kayong mga nais linawin sa ating tinalakay, i-type lamang ang inyong katanungan sa ating comment box. Ayan. Okay, ito ay mula sa Maysan Elementary School. Mula kay Sunny. Ang sabi niya, sa unahan po ba lagi makikita ang paksang diwa ng talata? Okay, ito yung una nating tinalakay na pagtukoy ng paksang diwa. Kadalasan ay nakikita natin ito sa unahan. Ngunit, maaari din natin ito makita sa gitna o di kaya naman ay sa hulihan ng talatang binasa. Kung minsan, may mga pagkakataon na ito ay hindi binabanggit. So, kung ikaw ay bubuo ng pamagat, ikaw ay titingin doon sa mga ibinigay na detalye sa talata para makabuo ka ng pamagat. Ano pa kaya? Meron pa bang katanungan? Ayan, mula naman ito sa Lawang Bato Elementary School. Ito ay mula kay Jerome. Ang tanong niya, ano po ba ang kahalagahan ng sawikain? Dahil hindi naman po siya maaaring gamitin lagi sa usapan. Ang sawikain ay maaari nating magamit sa usapan. Nagiging mas kaakit-akit ang ating mga pahayag. Ngunit, kaya natin ginagamit ito upang mas hindi tayo makasakit sa ating kapwa kung meron tayong gustong sabihin. Hindi natin ito sinasabi ng literal. Gumagamit tayo ng mas kaaya-ayang mga pahayag at yun ay ang mga sawikain. Ayan. Nawa ay nasagot ko ang ilan sa inyong mga katanungan. Kung nais nyo pa maliwanagan sa ating naging aralin, maaari nyo itong isang guni sa inyong guro bukas sa inyong virtual na klase. Muli na naman nating nakamit ang ating mga layunin na nabibigyang kahulugan ng sawikain at nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasa o napakinggang talata. At para sa inyong takdang aralin, sagutan ang mga gawain sa inyong learning packet, tayahin, pahina 31 hanggang 32. Muli, ako si Teacher Tina, nagsasabi na kalidad na edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Handang isip, handa bukas. Hanggang sa muli mga bata, magandang buhay, paalam!